Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinaliwanag ni Ginoong Wu kung bakit puno ng iba't ibang peking anti-gang bagay at artepakto ang silid. Ang matandang Wu, na may mahinahon na anyo, ay nakatayo sa tabi ng isang display case at tinuturo ang mga bagay sa loob. Samantala, si Bai Wu, na puno ng kuryosidad, ay nakikinig ng mabuti at iniisip ang bawat salita. Sabi ni Ginoong Wu, ang lahat ng peking anti-gang nasa silid na ito ay may napakagandang pagkakagawa, sapat upang malito kahit ang pinakamatalas na mata. Ang pagkatuto mula sa nakaraan ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng katotohanan kundi pati na rin sa pagkilala sa mga peking bagay. Mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting asal at matibay na paniniwala. Dapat laging mag-ingat at huwag pahintulutang malinlang ng tukso ng pagnanasa. Huminto si Ginoong Wu at tiningnan ang silid na puno ng kasaysayan at mga aral. Dagdag pa niya, ang pag-aaral na ito ay tinatawag na Wushan Pavilion. Isang santuaryo ng kaalaman kung paano maihiwalay ang totoo sa peke. Habang lumalawak ang mga mata ni Bai Wu dahil sa kuryosidad, sinabi niya, napakaganda ng koleksyong ito. Pero sinasabi mo bang lahat ng peking ito ay nagmula sa Xiingong Hall? Lumingon si Ginoong Wu at taimtim na sumagot, oo, iyon ang grupong hinahanap mo. Marami sa mga peking ito ay nagmula sa Xiingong Hall. Ang pag-unawa sa kanilang mga paraan ng panlilinlang ay makatutulong sa iyo upang harapin sila ng mas epektibo. Sumagot si Bai Wu, kaya, kung matutunan ko kung paano sila kumikilos. Mas madali ko ba silang matatalo? Pero paano kung ang kanilang mga taktika ay mas umunlad na kaysa sa alam natin? Muling sumagot ang matanda, iyan ang hamon ng ating kalakalan. Ang mga peking produkto ay laging umaangkop, ngunit ang kaalaman ang ating pinakamalaking kakampi. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang mga pattern, maaari mong asahan ang kanilang susunod na hakbang. Tandaan, ang panlilinlang ay nabubuhay sa dilim. Ilabas mo ang iyong kaalaman. At makikita mo ang katotohanan. Determinado namang sinabi ni Bai Wu, naiintindihan ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanilang mga taktika. Ayaw kong magtagumpay ang kanilang panlilinlang laban sa tunay na sining. Ngumiti si Ginoong Wu at sumagot ng proud, yan ang tamang diwa. Ang landas ay maaaring puno ng panganib, ngunit sa bawat aral na natutunan, pinapalakas mo hindi lamang ang iyong kasanayan kundi pati na rin ang iyong pagkatao. Manatiling tapat sa iyong mga prinsipyo, at tiyak na magwawagi ka. Nagiging tensyonado ang atmosfera habang si Bai Wu, na tila isang matalinong detective, ay nakatayo na may mabigat na tanong sa kanyang isip. Ang kanyang mga daliri ay nakasabit sa isang device na konektado sa kanyang sistema ng investigasyon, ngunit biglang nagka-malfunction ang screen. Naiinis si Bai Wu, halika na, hindi ngayon. Kailangan kong makita ang mga koneksyon. Tumingin siya kay Ginoong Wu, na nagmamasid sa kanya ng may ngiti. Ang matandang pinuno ng Antiques Association ay may misteryosong aura, nag-aalab ng karunungan at awtoridad. Nagtanong si Ginoong Wu, may bumabagabag ba sa'yo, binata? Mukhang naliligaw ang iyong isip. Sumagot si Bai Wu, nagsasaliksik ako tungkol sa isang grupo ng mga manloloko, ngunit tila may nagtatangkang hadlangan ang access ko. Pahayag ni Ginoong Wu, matalino ka, Bai Wu. Hindi madalas na makatagpo ako ng isang kabataang kasing perceptive mo. May ideya ako na maaaring makinabang tayo pareho. Napatingin si Bai Wu sa kanya nang may pagkabighani. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Sinabi ng matanda, nais kitang imbitahan na sumali sa Antiques Association. Ang iyong mga kasanayan ay magiging napakahalaga sa amin, lalo na sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa mga nagpapasama sa aming industriya, maaari nating ilantad ang pandaraya at ibalik ang integridad ng kalakalan. Namangha si Bai Wu sa alok na ito, hindi inaasahan na makatatanggap ng ganitong imbitasyon. Habang nanlalaki ang mga mata niya sa pagkagulat, tuwang-tuwa naman si Fatty Wang sa kanyang likod. Agad siyang lumapit at sinabi kay Bai Wu, miyembro ka na ng Antiques Association. Ang ganda niyan. Ibig sabihin, opisyal ka ng bahagi ng Antiques Circle. Pero kalma lang, kapatid. Simula pa lang ito, alam mo ba na ang Antiques Association ay may libu-libong miyembro? Habang si Bai Wu ay bahagyang kinakabahan, nagpatuloy si Fatty Wang, ako rin ay miyembro na. At proud na proud ako sa sarili ko. Ngunit si Bai Wu ay tila bahagyang naiinis. Habang nagkukulitan sila, sinabi ni Ginoong Che na may ngiti, ang talento at ugali ni Mr. Bai ay talagang kahanga-hanga.
Siyempre, hindi siya maaaring maging karaniwang miyembro lang. Sumang-ayon si Ginoong Wu at ngumiti ng malapad, tama ka dyan. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging core member. At sa oras na yon, magkasama nating haharapin ang mga manlolokong nagpepeke at nagbebenta ng mga huwad. Nagulat si Bai Wu sa narinig niyang pagiging core member. Laking gulat din ni Fatty Wang. Kaya't agad niyang tinanong ang dalawang matanda, kayo naman, nagbibiro ba kayo? Si Bai Wu ay diretsyong magiging core member. Habang walang alam si Bai Wu tungkol sa kahalagahan ng pagiging core member, tinanong niya, ano ba ang espesyal sa core member? Ipinaliwanag ni Fatty Wang, syempre, malaking bagay iyon. Ang pamunuan ng Antiques Association ay binubuo ng 17 senior standing committee members. Bagaman may pangulo at pangalawang pangulo, ang mga mahahalagang desisyon ng asosasyon ay tinutukoy sa pamamagitan ng kanilang mga boto. Tinatawag silang core members, mga bigatin sa kanilang larangan. Habang iniisip ni Fatty Wang kung bakit magiging core member agad si Bai Wu dahil marami pa itong kailangang matutunan, nagdesisyon siyang lapitan si Ginoong Wu. Naging core member na si Bai Wu, pero ako, karaniwang miyembro pa rin. Pwede mo rin ba akong i-upgrade? Sumagot si Ginoong Wu, sa tingin ko, pwede kang maging staff sa mga pagpupulong. Samantala, sinabi naman ni Ginoong Che na si Fatty Wang ay mayroong parehong integridad at kakayahan katulad ni Bai Wu, kaya't karapat-dapat siyang maging core member. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Ginoong Wu. Sinang-ayunan naman ni Ginoong Wu ang sinabi ni Ginoong Che at nagbiro, tama. Nasa kamay ng matandang ito ang lahat. Bigla na lang naisip ni Ginoong Wu ang sinabi ni Ginoong Che at sinabing, hoy. Sandali lang, sabay hawak sa balikat ni Ginoong Che, bakit mo ako itinulak sa harapan? Mas mabuti na magkasama tayo. Halos hindi ko na kaya mag-isa. Nagtanong si Fatty Wang, Mr. Che, ang mga core member ay palaging umaalis at pinapalitan. Sino ang aapakan mo para magkaroon ng pwesto si Bai Wu? Dagdag pa ni Fatty Wang, si Bai Wu ay kapatid ko. Mayroon din akong 10,000 taga-suporta. Walang makakapigil sa akin na makasama siya. Sumagot naman si Ginoong Che, yung matandang son ng Jingdexing sa kanlurang bahagi ng lungsod ay nabili ng isang grupo ng nagpepeke at gumawa ng maraming kaiyahiyang bagay. Malinaw ang ebidensya, kaya tinanggal na siya sa pwesto. Lumabas ako ngayon para ipatupad ang desisyon at paalisin siya sa Antiques Circle. Sinabi ni Ginoong Wu, masyadong magaan kung basta paalisin lang siya. Kung ako ang masusunod, sumagot si Ginoong Che, lipunan na ngayon na pinamamahalaan ng batas. Pwede bang tigilan mo na ang mga lumang gawain ng circle? Nagtanong si Bai Wu, ano ang pinagmulan ng grupong ito ng nagpepeke? Sobrang lakas ba nila? Nagkatitigan ang dalawang matanda at napabuntong hininga si Ginoong Wu. Sinabi niya, sige, hayaan mong ikwento ko. Nagkibit balikat si Bai Wu. Sinabi naman ni Ginoong Che, pag-usapan natin yan habang umiinom ng tsaa. Makalipas lang ng ilang sandali, nasa labas na sila sa isang peysyo, ang tatlo ay nakaupo sa paligid ng mesa. Habang magbubuhos ng tsaa si Ginoong Che, sinabi ni Ginoong Wu, hoy, hoy. Kung gusto mong uminom, magbuhos ka na lang ng sarili mong tsaa. Habang tumatawa, dagdag pa nito, ako'y masayang nag-e-enjoy sa pag-inom ko. Nakatingin lang si Fatty Wang kay Ginoong Wu habang umiinom ng alak. Habang umiinom siya ng alak, nagkwento si Ginoong Wu, ang Hangzhou Antiques Association ay mahigit 100 taon na mula nang itatag ito. Lahat ay lumalaban sa mga nagpepeke. Ngumiti ang matanda at dinagdag pa nito, pero sa isang panahon, sila ay nasuppress at naglaho. Sinabi nito bago uminom, hindi nagtatagal ang magagandang panahon. At napabuntong hininga na lang ito matapos makainom ng alak. Nagkwento pa si Ginoong Wu, may isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng isang misteryosong lalaki. Mukhang nagbabanta, biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki sa arena, napapalibutan ng mga taong mapagsamantala. Nagpalit ang eksena sa misteryosong lalaki, nakatayo sa gitna ng grupo ng mga tao, hawak ang isang paso. Ngingiti siya ng may kakaibang tingin. Sinimulan niya ang kanyang negosyo ng paggawa at pagbebenta ng mga peking produkto, at sa paglipas ng panahon, ito'y naging tanyag. Sinabi ni Fatty Wang habang siya ay natatakot, talaga bang may ganoong bagay? Kung meron, bakit hindi niyo siya mahuli? Samantala, si Bai Wu naman ay may matalim na mga mata at determinado ang kanyang mukha.
Naisip nito, marami pang ugat itong grupong manloloko. Nagpalit ang eksena sa isang lalaki na gumagawa ng peking antigo, ipinapakita ang kanilang kakayahan. Ang kanilang mga kakayahan sa pamemeke ay lalong gumaling nitong mga huling taon. Sinabi ni Ginoong Che, ang ilan sa mga produktong lumabas sa merkado ay mahirap na nating makita ang mga depekto. Mukhang naging seryoso si Bai Wu habang iniisip nito ang basag na Nine Dragon Jar. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang naglalakbay si Lolo Che sa daan ng Nine Dragon Jar. Nagalit naman ng sobra si Ginoong Wu, napupuot ako. Huwag niyong hayaang malaman ko kung sino yon. Sabay dabog sa lamesa, gigil na sinabi ng matanda, kung malaman ko kung sino yon, hinding-hindi ako magpapakita ng awa. Si Fatty Wang naman ay sinusubukang pakalmayan si Ginoong Wu, napakiusap, kalmayan ninyo ang inyong galit. Kahit na pinapakalma siya ni Fatty Wang, patuloy pa rin itong nagagalit kaya napaisip si Bai Wu na, si Mr. Wu ay nasusuklam sa kasamaan. Kung may kinalaman siya sa mga taong yon, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Habang si Bai Wu ay nakaupo sa isang upuan, malalim ang iniisip, kailangan kong tanggalin ang tinik ng pamilya Wu sa lalong madaling panahon. Humarap siya sa kanyang sistema. Si Bai Wu, patuloy sa pag-iisip, ay nagtanong sa sistema, sino ang taong may kaugnayan sa grupong manloloko. Ang sistema ay nagpapakita ng mga mensaheng nagluluwad. Nainis si Bai Wu dahil sa hindi masagot ang tanong na ito. Hinaplos niya ang kanyang sentido at ipinikit ang mga mata. Sa patuloy na pag-iisip, natanong niya ang sarili, siya ba'y isang tao na may kaugnayan sa pamilya Wu at sa grupong pamemeke? Si Bai Wu, nakatingin ng matindi sa isang bagay, ay nagsabi, oo, anuman, ayokong pilitin ka ng sagutin pa. Si Bai Wu, na may determinadong anyo, ay naisip, kailangan kong malaman ang traidor na ito sa lalong madaling panahon. Ako lamang. Habang nag-iisip si Bai Wu, isang mas matandang lalaki ang nagsalita sa kanya, ang paghatak sa iyo sa sentro ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Ngayon na ang kalaban ay nasa dilim at tayo'y nasa liwanag, kailangan tayong magkaisa upang labanan sila. At syempre, nasa iyo ang huling desisyon. Kung handa kang sumali o hindi. Si Bai Wu ay nakikinig sa mga sinasabi ng matanda habang nag-iisip. Kahit na wala akong problema sa grupong manloloko, kailangan kong manggahas na tumayo at gawin ang sa tingin ko ay tama. Ngunit tila si Bai Wu ay mukhang labis na nababahala. Pero higit pa rito, ang hamon ay pagkakataon, at nandyan pa rin ang sistema sa tabi ko. Basta't hindi masyadong pinapahirapan ng mga nakatatanda. Sa kanyang pagkakaupo ay agad itong tumayo at tumingin ng matindi kay Ginoong Che. Sinabi niya, dahil sa tiwala ng dalawang nakatatanda, dapat gumawa si Bai Wu ng kanyang munting pagsisikap para sa lahat. Handa akong sumali. Si Ginoong Wu ay may hawak na kalabasang puno ng alak, nakangiti siya ng malapad. Dahil sa saya na kanyang nararamdaman, sinabi niya, pakinggan niyo ako, manatili kayo dito ngayong gabi at maghapunan tayo ng sabay-sabay. Sa sobrang kagalakan ni Ginoong Wu ay tinawag niya si Hong Tai, pumunta ka at ipaalam sa lahat na ngayong gabi ay may salo-salo, kaya sabihin mo sa kanilang lahat na pumunta. Agad namang tumango si Hong Tai. Sinabi ni Fatty Wang habang patulo ang kanyang laway. Matagal ko nang naririnig ang galing ng pribadong kusina ni Ginoong Wu. Ngayon, napakaswerte ko at nakisabay sa pitch party. Habang si Ginoong Wu naman ay panay ang tawa dahil sa mukhang lasing na ito. Si Bai Wu naman ay pinagmamasdan si Hong Tai mula sa kanyang pagkakaupo habang hawak ang tasa ng alak. Naisip ni Bai Wu, ito na rin ang magandang pagkakataon para malaman kung sino ang traidor ng pamilya Wu. Si Ginoong Che ay nakatanggap ng isang mensahe at sinabi ni Xiao Xiao na pansamantalang abala siya sa trabaho kaya't may late siya. Dagdag pa ng matanda, sa tingin ko, hindi na natin siya kailangang hintayin. Kumain na tayo. Tumingin si Mr. Wu kay Mr. Che at sinabi, hindi, kailangan kong maghintay, maaga pa naman. Pagkatapos, bumaling siya kay Bai Wu, oh, siya nga pala, Bai Wu, hindi ba marunong kang magkwenta? Sinabi pa niya, sige na, magkwenta ka para sa akin. Gaano katagal bago makarating si Che Xiao Xiao? Pabirong sinabi naman ni Fatty Wang, oo, bilisan mo at magkwenta ka. Ipakita mo sa mga nakatatanda kung ano ang kaya mong gawin. Nadismaya si Bai Wu at inisip, ayoko talagang dumating siya. Bukod pa rito, marami ng problema ang sistema kamakailan. Natatakot akong hindi na ito sumunod sa akin.
Sumagot si Bai Wu kay Mr. Wu, well, totoo nga na kaya kong magkwenta. Pero hindi ibig sabihin na kaya ko ito lagi. Kaya tungkol dito, habang sinasabi niya ito, tinawag niya ang sistema sa kanyang isip. Sistema, nasaan ka? Bilasan mo at sabihin mo sa akin, darating ba si Che Xiaoxiao alas 6 ng gabi? Sumagot ang sistema, 0% posibilidad ng pagdating sa alas 6. Hindi makapaniwala si Bai Wu kaya nagtanong ulit siya, sistema, darating ba siya ng alas 7? Sistema, 0% posibilidad ng pagdating sa alas 7. Lalong nagtaka si Bai Wu kaya nagtanong ulit siya, paano naman sa alas 10? Hindi pa rin ba siya darating? Sistema, 0% posibilidad ng pagdating sa alas 10. Dahil patuloy na 0% ang posibilidad na sagot ng sistema. Nagtanong ulit si Bai Wu, hindi pa rin? Paano? May mangyayari ba? Hindi naman banta sa buhay, di ba? Sistema, 76.4% posibilidad na may banta sa buhay. Nagulat si Bai Wu at napatanong sa sarili, ano? Paano nangyari yon? Naging seryoso si Bai Wu. Sina Mr. Che at Mr. Wu ay nakatingin sa kanya ng may pag-aabang. Sinabi ni Bai Wu, si Xiaoxiao ay nahaharap sa malaking problema, buhay o kamatayan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Bai Wu. Natarante si Mr. Wu at nag-aya na puntahan nila ang lokasyon ni Che Xiaoxiao. Subalit, pinigilan siya ni Mr. Che dahil susubukan niya munang tawagan ang kanyang apo. Habang tinatawagan ni Mr. Che ang kanyang apo, nakaabang ang tatlo kung sasagutin ba ni Che Xiaoxiao ang tawag, ngunit tila nag-aalala ang lahat. Sinabi ni Mr. Che, sinabi ni Che Xiaoxiao na may nangyari at mukhang may isang misyon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit naka-off ang kanyang telepono. Dahil hindi nila makontak si Che Xiaoxiao.